Yan, so ito yung nabili nating Lenovo dashcam. So, yan. So, sealed naman. Sealed naman siya. Okay, sealed. So, open natin. Tanggalin ko lang muna natin yung plastic. Ayaw pa bukas. Buong box pala yun. So ito siya. Sa the user manual. Hopefully may English version. Okay, may English. Okay, English siya. English. So mapadali ang ating buhay. English yan. Wala ba naman sa loob to? Wala. So, ito yung pinaka-monitor niya. So, this is touchscreen. Dapat pala makauwi tayo agad, no? Para ma-install natin to. This is B7. Alam ko in-order ko is Plus. So, I don't know kung ito na yon. Walang Plus eh. B7 lang nakalagay pero tingnan natin. So, ito yung back cam niya. Or magiging front cam pala, front cam. Sorry. So, the mga ports. Ano to? Card slot. Okay. Ano naman. So, ito yung mga okay. Ito yung camera sa likod. So, rear cam. Pero walang isang tornilyo. So, kulang ng tornilyo yung rear cam. Baka nalaglag lang. So, kulang ng tornilyo. Ngayon hindi din siya nakalak. Baka nandito lang. Yung isa pang tornilyo. Okay. So ito. May kasama. May mga tornilyo siya. Then, ito yung pinaka holder. Power supply. So yun. So hopefully, ito mahaba naman, mukhang mahaba. Parang aabot naman to. So no problem. Sana tayo dito. So abangan natin pag kinabit na natin yung ating dashcam kay Wine. So ito siya, Lenovo B7. Well sealed, with user manual. So makinis naman. Hopefully, gumana to at ikakabit natin. So yun lang. Maraming salamat. Thank you. At yun, eto na nga. Nandito tayo sa Bulacan. Lucky Wine. Chinek natin yung dashcam sa power supply. Ayan siya, gumagana. So malabo yan kasi meron pa siyang plastic. So in-install muna natin
O chinek muna natin dito through rear cam, saka yung kanyang power supply. At ayan na nga, ididikit natin sa gilid. Diyan natin papadaanin sa mga gilid-gilid niya, sa may pinto, papunta sa may windshield, ayan sa ilalim ng dashboard. Ayan, tapos ito naman yung papunta sa likod. Papunta tayo dyan sa likod. Ganun din, same thing din, ipapasok natin dun sa may kisame niya. Sa gilid lang, so natutuklap naman niya, may pantuklap akong plastic na medyo matigas at saka isusunod natin yung wire pag bumubuka na siya para mas madaling ipasok. So yung gamit ko dyan is yung pang baklas ng gulong ng bike, no, na plastic, so mas madali siya kasi matigas. And eto na nga, sinusungkit na natin sa likod na upuan natin, pinadaan yon sa yung mga wires na yon. Then ito sinusungkit natin palabas dito sa compartment. Ayan. So ayan na siya, merong red na wire. Yan ang hindi ko pa alam kung para saan. Siguro parang sensor yan, or I don't know kung paano yung kakabit yan. So possible dito natin papadaanin yan. At bubutas tayo dito sa takip, palabas dyan. Diyan natin papadaanin yung camera. O yan na nga yung rear cam. Naipasok na natin. And then gumawa tayo ng stopper lang, tape lang yan. So electrical tape para mag-hold siya dun sa butas. Hindi siya gagalaw-galaw pag umanda. So hindi masusugat yung ating wire. Mag-stay yun doon. So ayan nga, dito natin pinadaan niya sa likod ng upuan. All the way here. Tapos ito, lumabas yan dito. Paakyat dito. Pinasok natin dito sa butas. Nilabas dito. Ayan siya. Ito. So meron tayong pinaka-stopper dito. Ginamit natin is electrical tape lang, no? So para may stopper lang tayo dyan, di sa galaw-galaw. Dito yan, tagos yan dyan. Yan, dyan. So, may likod, and then this is the camera. So screw natin yan dito para mas matibay. Hindi siya gagalaw. Wala din siyang chance malaglag. So yun lang. Pumili din tayo ng pad para dyan sa seatbelt para hindi siya masakit sa may leeg pag tumatama, no? So sinabay na natin yan. At eto na, bubuhayin natin si Wine. Titignan natin kung yun, nag-open. Ayan siya. Sa lukuyan siyang naglo-load. So asking for SD card, hindi natin nadala SD card. Pagbalik natin, sasalpak natin. So ito yung front, and then ito yung rear view. So ayan, working siya. And susunod na upload natin kung paano naman siya i-operate. Yun lang, thank you!